Sabi ka na tulong. Kahit saan yung sulok ng mundo, papasokin ko para lang sa'yo. Tingnan niyo yung daanan namin dito papuntang fish pan. Dito lang kasi namin pinapark yung aming motor kapag pupunta kami sa fish pan. Iiwan lang namin yung motor tapos ayan, pa rin na kami sasakay ng mga kalab tricycle kasi mahal ang bayad. My God, ang ganda ng sikat ng araw. Thank you sa araw, everyday mga kalab, everyday Lord. Sobrang ganda ng araw, ang sikat ng araw, mainit. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. So tapos na po kaming mag-harvest nito at yun nga, in-upload ko lang po siya dahil sayang naman po ang moment na to na talagang sobrang saya talaga ng buhay namin. Di mo kailangan magkaroon muna ng bonggang blessing bago ka magpasalamat. So syempre, kahit sa pagising mo sa umaga, bonggang blessing na po iyan. Kaya ito, in-upload ko po siya para sa mga buhay natin na kailangan natin magpasalamat ng bonggang-bongga talaga. Hindi lang tayo magpasalamat kapag meron tayong natatanggap yun. So umuwi din naman kami agad galing sa fish pond kasi dapat ngayon is mag-grocery kami. So lilinisin ko po dyan ang ref namin para makapag-deposit din kami dyan sa aming ref bago kami mag-grocery. Pero di kami natuloy na mag-grocery talaga kasi kinabukasan yan is mag-harvest na po kami sa aming fish pond. Kaya eto, mas minabuti ko munang linisin muna yung ref namin at iparelax lang po muna kasi relax pa po yung ating budget kaya relax lang din po yung ating ref dyan. So ang sarap po sa feeling na maglinis ka po sa sariling bahay mo. Yun bang, hindi naman po ako ganito noon pero bakit grabe talaga yung pag-uugali ko sa ngayon kasi yung baklang pagala-gala lang noon. Pero syempre, proud po ako sa inyo na hindi po talaga ako umiinom since day 0. Charot. Since day 1. At kung nagtataka kayo kung bakit ganito ako kamahal ni Francis, kaalaga, at talagang bongga yung buhay namin na kahit LGBT po kami, so hindi talaga siya hadlang. Actually, tayong lahat, meron tayong buhay na hindi talaga perfect simula nung wala pa tayong mga jowa. Diba? Meron tayong mga sariling mundo din. Pero syempre, lalo na ito na kapag meron ka na pong partner in life, syempre, babaguhin mo talaga lahat para sa mahal mo. At ako din mga kalove, bilang isang individual na part ng LGBT, nirerespeto ko yung sarili ko kasi napansin ko kay Francis na parang mahal niya ako, grabe yung pag-alaga niya sa akin noon nung wala pa talaga kaming pera, lalong hindi pa kami nagva-vlog. At syempre siya din po yung bumuhay sa akin noon nung andun pa kami sa fish pond kasi wala akong trabaho, wala talaga akong pera mga kalove. Kaya yun po ay naramdaman ko talaga kasi the way he treat me na parang girl talaga, pero hindi naman talaga ako babae. Ayun, sinasabi ko na. At yun, pinapa-feel ko din kay Francis at pinapakita, hindi lang din po sa kanya kundi sa buong pamilya niya, lalo na sa kanyang mga pinsan at lolo, lola o sino pa man dyan o kahit kapitbahay man nila. Tanging busilak lang talaga ng puso yung aking binibigay sa kanila upang magustuhan nila ako. Na-deserve din akong mahalin ni Francis para wala pong magsisisi di para at the end of the day, syempre masabi nilang hindi nga nagkamali si Francis na piliin ako. At sa mga nagsasabi na baka minahal niya lang ako dahil sa vlog, hindi po, dahil nagsimula po talaga kami sa walang wala. Malapit na po kami mag 1 year bago kami nag-vlog kasi nag-trending po yung mga video namin nung nag-celebrate kami ng mansari namin. Dahil napakasipag ni Francis, syempre hindi ko din siya pinabayaan. Gumawa din po ako ng eksena sa buhay para magkaroon ng pagkakitaan para guminhawa ang buhay namin. So yan mga kalab, sa wakas, tapos na ding malinis yung ref. Ayan, ito na po siya oh. Ayan na siya. Ayan na, di ba ang kintab na ulit? Noon kasi mga kalab, walang-wala talaga kami ni Francis. Kaya ito, pinagsisikapan talaga namin ni Francis na medyo maayahay yung buhay namin. Kasi syempre 'di ba, LGBT couple kami. Syempre, yung pananaw din po ng ibang tao mga kalab sa amin or like sa ibang mga couple na LGBT ay talagang down talaga siya, down ang paningin. 'Di ba? Kahit anumang tulong, down pa din talaga ang. So ito kami ni Francis, ginagawa namin yung kung anong nagpapasaya sa amin mga kalab at kung ano ang mas nakakabuti. Then si Francis din pala, meron din po siyang ibang appointment kasi yung kanyang mga manok is binebenta na niya na naman para kami po ay meron naman po kaming bubuksan. meron kaming babalikan po na negosyo ulit. Yan. Pag ano yung mga nakita ni Francis po sa kanyang pagmamanok, meron kaming babalikan na negosyo. Tapos yung sa fish pond namin, kung ano naman po yung ano namin dito sa pera, syempre bakla, kailangan talaga na
mag-invest, mag-savings. Karon talaga, advice ko po talaga sa inyo, di ba, na palagi ko sinasabi na kailangan mag-savings, mag-invest, mag-advance. Like sa amin mga kalab, ina-advance namin, di ba, na what if, wag naman sana, emergency, di ba, at least, meron kaming emergency funds. So, kailangan talaga mag-ipon at mag-ipon. Kaya ito, di pa din gaano talaga kalakihan, pero sa awa ng Diyos, di talaga kami nawawalan ni Francis. Dahil kung wala kami, syempre, meron lang kaming mapapagkukunan, parang ganun. Kasi advance kami mga kalab, kasi bakla, alangan naman, di ba, nag-aasa pa kami sa pamilya namin, walang-wala din naman sila. So, syempre, para hindi naman din po mabigat po sa kanila, kailangan namin magsipag kasi kumpleto naman po yung kamay at paa namin. Tapos dalawang tenga, dalawang mata, ilong, murag, palwa. So yan mga kalab, sobrang saya ng buhay at masasabi ko talagang hindi talaga kami iniwanan na ni Papa God. Kasi alam niyo mga kalab, napagtanto ko lang, diba normal lang naman po na magkaroon po ng problema yung isang tao. Normal talaga yun mga kalab. Kasi kung hindi ka magkakaroon ng problema, hindi ka talaga tao. Pero alam niyo bang mga kalab, diba napansin niyo, dami naming problema na dumating sa amin, pero bakit nasusolve siya agad? Diba? Try to think of it mga kalab. Diba? Sobrang nung hacking, nung mga scam, like kayo, alam nyo kung ano yung mga problema namin. Yung pinakamalaki mga kalab, yung problema po sa fish pond. Diba? Di nyo alam yan. Kasi di ko na siya in-share dito mga kalab kasi gusto ko lang, ayoko kasing pagchismisa ng karamihan na dapat siyang i-vlog para syempre for our safety lang. Pero mas pinili ko na ayokong magsalita about fish pond kasi kami lang din naman ang makaka-solve niyan. Diba? Yun. Kaya masasabi ko talaga mga kab na sobrang bait talaga ng Panginoon sa amin kasi di talaga kami iniwan sa lahat ng problema namin. Na ewan ko talaga mga kalab kung bakit nasusolve talaga siya agad. Diba nung nakaraan din, last na problema namin is yung tax lang ba nagko-problema kami. Pero agad-agad nasusolve siya. Diba? So meron man po talaga tayong problema na talagang ang hirap isolve. Dumating din po kami sa point na nung walang-wala din kami mga kalab pero hindi talaga umabot ng mga 2 weeks. Yung mga 1 week lang talaga medyo nakakaranas din ng mga ganiyang talaga. Diba? So, isipin yung mga kalab, basta, syempre sa akin naniniwala talaga ako na kapag meron ka din isang mabuting puso, yung pagiging magalit, meron tayong ugali na medyo naiinis or yung bang hindi natin alam kung ano yung basta may time na parang di natin bet yung araw. Yung parang bang naiinis tayo, may mga ugali din tayo na di din gusto ng iba, pero normal lang yun mga kalab. Pero kung pagsamasamahin, kung meron kang mabuting puso talaga, syempre, mas be-blessed ka talaga ni Lord. Diba? Kasi wala naman pong kasamaan na naging tumaas, diba? Alam mo yung ganon? Talagang mas grabe talaga yung nangingibabaw talaga yung kabutihan ng puso mo, kaya binibless yung isang tao. So, syempre, sa amin mga kalab, di naman din sa pagmamayabang, syempre, kaya din siguro madami kaming blessing mga kalab. Hindi talaga nauubos yung blessing namin. Kaya maraming salamat Lord. Ay, sinishare ko lang talaga sa inyo kasi napagtanto ko mga kalab, parang nabalik lahat ng mga pananaw namin sa buhay na ito pa lang kami noon, sobrang hirap. Wala kaming ni Francis. Tapos, yun, alam mo yung, di ba, mayroon pong may ibang sumisikat, pero di natin sabihin parang nalaos lang talaga, di ba? So, syempre sa amin mga kalab, hindi kami sumikat ng sobra. Pero talagang andyan lang talaga kami sa gitna. Di kami sobra yung sikat. Di naman din po kami yung sobrang, yung bumaba talaga sa una, di ba? Kasi nagsimula kami sa una mga kabla, walang-wala talaga. Tapos ngayon, nasa gitna lang talaga kami. Di ba? Yun. Kaya, ko talaga mga kalab na basta once ang tao, binibless talaga, may mga mabuti niyang nagawa. Diba, na di ka talaga pinabayaan ng Panginoon kasi halata kasi mga kalab kapag ng Panginoon, yung palagi kang masaya, may problema man pero nawawala din. Pero yun bang meron kang problema pero hindi siya nauubos, yun lang yung base ko sa ko mga kalab, kasi may time talaga na medyo ubos na ubos ka pero hindi naman siya umaabot din po ng 1 week, 2 weeks. Yan, diba? Parang OA siya mga kalab, pero i-share ko lang sa inyo na syempre like sa akin, diba, sobrang dami kong basher dito sa YouTube, pero meron ba kayong narinig na
may pinapatulan ba akong, yung bang nangaway talaga mga kalab, no? Basta, sabihin man ng iba na plastic, pero alam niya ng Panginoon. Wait, may tumawag. So, tumawag lang po si Care. Kaya, yun po mga kalab. Para sa akin mga kalab, kahit hindi man talaga halata na meron akong nagawang mabuti. Kasi 'di ba sobrang dami po ng mga basher. Pero, hindi ako nasasaktan. Mas natutuwa ako dahil yung mga basher na nagko-comment, sila yung gusto nila na ipa-down ka pababa. Pero ako mga kalab, hindi talaga ako na mga kalab kasi alam ko sa sarili ko kung sino talaga ako at siguro alam din po yan sa mga ibang tao. Like ngayon na may nagagalit siguro sa akin. Kaya at least ako isang nakagawa ng mabuting maganda sa aking kapwa-tao at alam na alam po yan ng mga nakakakilala sa akin. Yun. Walang share ko lang. At eto mga kalab, di ba nakita niyo po kanina na may gustong bumili po sa kanyang mga manok. At eto na po yung kanyang halimban na benta niya mga kalab, yung kita niya sa pagmamanok. So gusto niya na itabi ko muna dahil magninegosyo nga kami ng baboy. At I know na nakita niyo na po kasi late upload po ito. Kaya ito po yung mga eksena namin. So karon mga kalab is nakakwarta si Francis. So, disam na siya nga kwarta, be. Alin ka man ako. So, nagbaligya si Francis og manok, og karon. Ano ihatag ba ni mo na sa kuha? Ito na ako, kaya magpalit ang baboy. Yes, magkuan ni baboy. Actually, mga kalab, kanang kuan ni siya, 5 ni siya, then nasa iyang 2,000, then ang 3K, pahipos niya ni Kai, kanang magkuan pod mi, magbalik mi og negosyo og baboy. So, mao na siya. So, kani siya mga kalab, kay wala pa man siya, no? So, kani, taguan sa nako ni, og kani siya, paningkamutan jud nga, dili gid ni siya magasto, kay para, pagka magpinaunsa, ang plano nga gusto pod na maglahi na pod og negosyo, like baboy, is matuman jud siya. So, ako may pigi po sa kwarta mga kalab, no? So, paningkamutan jud nako nga dili jud siya magasto o kanang wala ko'y laing paliton or basin sayangan ang kwarta ana or iwaldas dili. Kay ang kaniyang kwarta nakaplano na ni. So, dungagan pa ni siya puhon sa sweldo namo og kanang pasalamat jud ni Francis kay nagbaligya siya og iyang manok, nagbaligya makag manok ni. Maligyan ako kaya magnegosyo na pagtag baboy. Para sa una ba, nabaligyan ko manok, pa itag baboy. Oh, nakabaligya siya og pila to ka manok be? 8? Dili, 7. 7 ka manok mga kalab, ibinenta niya. Tapos, yun yung ibinili namin ng baboy. Tapos yung pagkaroon naman din po ng baboy, syempre, pag nung nahalina na po ba, bago na po, lahi na po, parang niro-roll lang po yung pera mga kalab. O, diba? So, ganun kami mga kalab. Kapag may pera si Francis, ay binibigyan niya talaga sa akin. Yes. At ako mga kalab, diba, naga-TikTok affiliate din po ako. Pinagsisikapan ko talaga na magkaroon ako ng benta para hindi po yun magalaw po yung pera na binigay ni Francis sa akin. Ganun yun, dapat, diba? Ayan, tulong-tulong lang kami mga kalab. Naalala niyo ba nung nagbenta si Francis ng kanyang manok at nung kinita niyang pera ay binigay niya sa akin dahil plano naming magbababoy. At eto na nga, dumating na nga po yung araw na magninegosyo na po kami ng baboy dahil tapos na kaming mag-harvest sa aming fish pan. Pumunta nga kami agad dito sa kapitbahay namin dahil ibebenta niyo po yung kanyang dapat gawing inahin. At naalala niyo ba nung nagkaroon kami ng mama pig tapos nanganak siya pero kasamaang palad ay nabawian lahat po ng kanyang mga anak. Dahil medyo malita po si mama pig, ayaw niya magpadede sa kanyang mga anak. Kaya yun yung nangyari. Kaya itong baboy po na bibilhin namin ay medyo mabait po ito at nakakasiguro ako ng mabait kasi nag-usap naman kami ng baboy na yan at yun, naramdaman ko yung kanyang feeling kaya binili namin. At nakikita niya pong medyo namumula-mula po yung kanyang sa likod dahil marami pong tagnok dyan or pero bago nga kami bumili ng baboy ay i-repair muna namin dito yung kanyang kulungan. Meron na pala kaming kulungan dito sa baboy dahil naglagay na po kami dito noon. Nung pagbili nga namin dito sa lupa namin, meron na pong libreng babuyan. Kaya ito na po yung palaging ginagamit namin every time na meron kaming baboy. At ito nga inilipat na namin siya at talagang nagulat kami mga kalab kasi ang liksi pala ng baboy na to. Panaliguan nga din pala namin yung kanyang balat na medyo mapula-pula at eto na nga after 3 days ay ito na po yung kanyang balat. O diba, hindi na siya medyo mapula-pula at ito po pala ay gagawin naming inahin. Pumunta kami sa Cabadbaran City para bumili po ng kanyang makakain at yung nakasanayan kasi namin is Ultra Pack pero meron din po nagsasabi kung maganda din daw po yung Pigrulac kaya comment nga kayo dyan kung ano ang magandang ipakain sa baboy. Ultra Pack ba or Pigrulac? Bibili din sana kami ng kanyang lalagyan sa pagkain at buti na nga lang din meron kaming lumang lalagyan dito sa pagkain kaya ito na po yung ni-repair namin. Sobrang tagal na nga nito, ilang years na din ang dumaan bago
bago kami nakabalik po sa pagbababoy. Pero ito, nagamit po siya dahil tinago talaga namin ng maayos. At ito, sobrang saya namin dahil meron naman po kaming ibang negosyo. Pero magantay lang kayo dyan sa next vlog dahil bibili pa kami ng ibang baboy para ibenta siya mga kalab kasi ito is gagawin kasi namin siyang inahin. At ito, mga 5 days na din ang lumipas, talagang bongga na din yung kanyang tiyan at medyo malinis na po tingnan ang kanyang balat. Dahil sa hirap ng buhay, lalo na ngayon na medyo tumaas na po ang bilihin, syempre kapag may pera kami, talagang i-invest talaga namin sa negosyo para ipaikot po yung pera para at the end of the day, hindi po kami mukhang kawawa.